and this is Winnie Medusi Flores. And today I'm going to share with you the journey on how we as a family survived sa pagkaka-hospitalize ni Mother twice this year, last August and last September. Kasi October na. Hello, October. I hope this October will bring us the joy that we really prayed for. Okay, so every time na na-hospitalize si Mother, hindi nag-a-avail kami ng private service. Private ang doctor namin, si Dr. Ong, shout out. So, kailangan naming i-hire siya sa kahit nasa BMC siya. Ang kagandahan lang sa BMC ay nakakapag-avail kami ng ibang discount. Pero yung senior citizen, hindi niya yun nakuha kasi nga private siya. So, ganun sa BMC. Boogie, please. My baby is there. Say hi. Hi. Okay. So, hindi namin na-avail yung service or yung discount na supposed to be ay makukuha niya sa senior citizen. Kasi nga, pinaka-ano nun ay yung private na doktor niya. Kasi mas mabilis yun. In a week, nakapag-pa-opera na siya, nakapag-recuperate na siya. So, kailangan mabilis kasi nga, we are working. Parang hindi namin kaya na for yung sobrang haba ng araw na week na mag-i-stay kami doon. Mas maraming mawawala sa amin kasi pwede na kaming magkasakit kasi super tagal ng puyatan. Lalo na ako kasi gabi ako nag-stay doon. At yung kapatid ko may trabaho namin siya and wala kaming sapat na manpower kasi konti lang kami sa family. So, paano namin na-survive? Of course, hindi ako naglo-loan ng basta-basta para sa kung ano man expenses. So, I really saved that amount of money na mailo-loan ko para sa hospitalization ni Mother kasi alam ko naman na magkakaroon siya ng maraming operations due to infection na nagkaroon siya after ng kanyang surgery. So, alam ko na yun na hindi ako maglo-loan kung para saan na project, kundi dahil para lang sa kanyang operation. And second thing, kapag may extra akong money, ay naglalagay ako ng konti yung mga bill, ay yung mga coins, nilalagay ko lang sa isang lalagyan para kung sakaling magka-problema ako sa pamasahe, ay maitatawid ko yun because of that coins. Next is, I really maintain my health kasi hindi ako dapat magkasakit and of course, I'm praying to God na hindi ako dapat magkasakit at kahit yung anak ko ay gusto ko hindi siya magkasakit. Pero lately, last April, ay nagkasakit nga siya at na-hospitalize na siya. Pero thanks God, wala kaming binayaran kahit piso sa bahay. So siguro sa pagkain lang kasi nang maging okay na siya, kumain siyang marami. At for the first time, nag-food panda ako kasi wala naman akong mautusan. Ako lang yung nagbantay sa kanya sa hospital. So talagang wala. As in, as a solo parent, wala talaga siyang kasama, wala siyang, so, kahit nga sa DSW hindi na ako nakapag-usap or nakapagsabi na sige, mo kami discount. So, pumunta lang yun sa akin yung social worker para tanungin ako. And I really tell them na sa solo parent and ako yung nagagastos para sa parent ko. Nag-loan para magpapagaling yung mother ko. Para may tawid namin yung operation ng mother ko. Of course, I'm praying to God na lagi kami malakas, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, para hindi na kami gumastos sa kanila, sa health namin, kundi yung kay mother na lang. And nagpapatherapy siya ngayon, ay ang glad na may nagbibigay sa akin ng mga trabaho para mabayad naman sila sa akin. So, yun ang ibinibigay ko, pambayad doon sa aking, sa therapist ni mother. And of course, tumutulong sa akin yung kapatid ko. And of course, yung mga pamangkin ko din na makabayad kami. Kasi after ng operations, ay may mga series naman of check-up na nagbabayad pa din kami. Nung una, weekly, tapos monthly.
mas maraming laboratory test, mas maraming binabayaran. So, ganun po, naitawid din namin sa Diyos. And of course, sa lahat ng tumulong, shoutout nga pala kay Rani, sa pamilya ng Deloro, at kay Ate Lai, thank you so much. And of course, sa pinsan namin dun sa Leyte, lahat ng kaibigan na nag-pray and nag-help financially, prayers, lahat, spiritually. Thank you so much po. And thank you so much for watching. Hope to see you in the next video. Please take care para hindi po kayo magkaroon ng incidents na magbibigay sa inyo ng burden. Bye-bye. Bye! Bye-bye.